balita. O ngayon, dito tayo kay Duterte muna, no? Balik tanaw lang ho tayo mga kababayan kay dating Pangulong Duterte, no? Kung paano niya ipinagtatanggol yung isabong, kung paano niya pinagtatanggol o gustong-gusto yung sabong. Ano po mga bossing? Habang ang ating mga kababayan ay ayun, naa-addict, nauubos ang pera. Masaya si Duterte. Habang ang ating mga kababayan ay nalululong ho sa sugal. Ayun, masaya si Duterte. Bakit daw ho mga kababayan? Malaki daw kasi ang kinikita ng gobyerno doon sa isabong. Sabi ko naman saglit lang, no? Iisipin mo ba yung kita ng gobyerno? Tapos eto naman ang iyong mga kababayan, ang kapwa mo Pilipino nalululong sa sugal? Oh, di ba? Oh, pakinggan ho natin mga bossing ha. Oh, Hininto kasi kailangan hindi ko ho hinento kasi kailangan. Kanina nandun ako sa channel ni Direk, nanonood ako eh. Tapos merong may tinutusta si Direk si Direk Freddy Valera. Suportahan niyo po 'yan mga kababayan ha, si Direk Freddy Valera. O game. Hindi ko po hinento. O bakit? hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng Pero tanong natin, no? Yung kinita ng gobyerno, mga kababayan, saan nanggaling po yun? Sa pagkatalo ng mga kapwa natin Pilipino. Di ba? Yung mga nalulong sa sugal, nalulong sa isabong. Bakit to? Ay naku, dati kailangan pa nilang pumunta doon sa sabungan. No? Kapag ka walang oras kasi magtatrabaho, sorry, hindi makakapagsabong. Di ba? Siyempre, isabong na. Nasa cellphone lang yan. Kahit nasa trabaho, pasimple, tumalpak ka. Kahit nandito sa bahay lang. Mas pinadali ho, mga bossy. Kaya lang po, ang negatibong epekto niyan sa ating mga kababayan, ang pagkalulong po sa sugal. Hindi maganda yan, mga bossy. Alam nyo sa Singapore, para po hindi magsugal yung mga Singaporean, shout out doon sa mga nandyan sa Singapore, no? Nung nandoon pa ho ako, tinayo po yung Marina Bay Sands, no? MBS, yung building na tatlo, yung tatlong building, kung di ako nagkakamali, tapos meron sa taas, nakala mo barko, tinayo yun, may casino, di ba? Ang ginawa nila ng gobyerno, mga bossing, lahat ng papasok na Singaporean dito, may entrance fee, $100, kung di ako nagkakamali. Bakit ganun? Yung mga dayuhan, okay lang pumasok, libre. Ganyan. Mark, bakit ganun? Parang lugi naman. Singaporean, tapos nasa loob ng Singapore yung casino, tapos sila pa yung may bayad na $100 entrance. Para po mawalan ng gana yung mga Singaporean na magsugal. Sige, gusto mo magsugal. Pagpasok mo pa lang, talo ka na. Di ba? Talo ka na ng $100. Kasi ayaw nila na malulong yung kapwa nila Singaporean o yung mga taga-Singapore sa sugal. Pero dito sa atin, mga bossing, Pogo, pasok! Halika kayo, pasok! Kaliwat ka ng Pogo, pasok! Samantalang po, sa buong mundo, mga bossing, kinaayawan, kinahihiya at ayaw makapasok sa bansa nila yung Pogo. Pero ang dating Pangulong Duterte, sok pa din, di ba? Addictus Rex, pasok pa din. Di po ba? Tapos ito, pag mamalaki pa niya, hindi ko tinanggal ang isabong kasi nga, malaki ang kinikita ng gobyerno. Saan galing yung kinikita? Doon sa bulsa ng mga kapwa natin Pilipino. No? Na lalong naa-addict po na maglustay ng pera na pinaghirapan po nila. gobyerno. Ba't wala ba kayong maisip na ibang
paraan na pwedeng pagkakitaan ng gobyerno bukod dyan? Tingin ko kahit papaano hindi pa naman huli ang lahat. 'Di ba? Merong mga matitinong pwedeng pagkakitaan ang gobyerno. Hindi yung galing doon sa talo nung kapwa natin Pilipino. Di ba? Oh, I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap? sandali, ano ba nangyari doon? Sa kinita, yung sinasabi mo, dating Pangulo. No? Ano ho ba nangyari doon? Parang wala naman. Build nga. Ilang daan? 120. Yung pinangako nyo, natatapusin sa build ninyo. Tapos ilan lang daw po ang natapos? 14. Bumagsak pa yun. Bumagsak pa yung isang tulay. Oh, pinatanggal pa ni Pangulong Bongbong Marcos yung isang tulay, yung stairway to heaven ho, mga kababayan. Mount Kamuning. Subukan mong pumanik. Panigurado, abot ka hanggang langit. O, di ba? Yung mga ganong proyekto. Pinagmamalaki hindi tinanggal yung isabong, etc., etc. Ang tanong, saan napunta yung pinagmamalaking kinita ng isabong na yon? Parang wala naman. Di ba? ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642, 44, 42. Kanino nga galing yun? Yung kinikita. Sa pagkatalo ng kapwa natin Pilipino. Pwede ba kayong makaisip na pagkakakitaan ng gobyerno nang hindi natatalo, nang hindi nalulubog sa utang, nang hindi nasisira ang buhay o ang pamilya ng mga sabongeros o yung mga nag-iisabong o nung kapwa natin Pilipino? Pwede ba yun? Kasi kung matatalino ho itong mga ito, mga bossing, para ho sa akin, no, makakaisip sila ng paraan nang hindi mapupunta o nang hindi doon na hindi manggagaling yung kinita ng gobyerno doon sa pagkatalo ng kapwa natin Pilipino. Lalo po nilang pinapadali. Lalo nilang isinusubo sa mamamayang Pilipino. Totoo ba na concern itong mga ito sa mga Pilipino? Or wala lang, makapagpasikat lang, sabihin natin malaki ang kinikita ng isabong na yan, ganyan. Wala na tayong pakialam, no? Kung saan pagaling yan. Sabi ko nga ho sa inyo, sa Singapore po, mas pinapahirapan ho, mga bossing, yung mga Singaporean na makapasok ng kasino. Bakit ho? Para mawalan sila ng gana. Pero mo, papasok ka pa lang, talo na. Papasok ka pa lang, nalagasan ka ng $100 na, tatamarin ka. Iisipin mo pa lang, magsusugal ako doon sa kasino. Sasabihin mo, wag na. Talo na agad ako ng $100 Doon, at ganun nila dinidiscourage yung mamamayan nila na wag mahilig sa sugal. Dahil sugal ho, mga kababayan, sisira ng pamilya yan. Tingnan nyo, yung mga dati, yung mga dati ho, nakabisikleta lang, mga kababayan. Ngayon, ano na? Naglalakad na lang po. Nalulong sa scatter. Di ba? Yung mga dati ho, mga kababayan, nagtataksi lang, ngayon, nagbibisikleta na lang. Wala nang pantaksi kasi nalulong sa sugal. Walang maidudulot na mabuti ang sugal. Pero parang sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte, gusto niya magmukhang normal lang yan. Okay lang yan. No? Importante, malaki ang kinikita ng gobyerno. Kaya lang, lubog naman yung kapwa natin, Pilipino. Halata po na hindi nila pinag-iisipan. Di ba? Uulitin ko sa inyo. Kung etong mga ito matatalino, hahanap ho yan ng mga pagkakakitaan ng gobyerno ng Pilipinas nang hindi po nasasapalaran po yung ating mga kababayan na malulong sa sabong. Ganoon ang tunay na paggugobyerno.
million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog karon. It's the fault of evil men. Sayang eh. Ah, Wala tayong pera. sino? Kapag may pera ka, ang gobyerno, papasok nga ang pera sa gobyerno. Pagkapasok naman niya, sino naman yung natalo? Kapwa natin Pilipino. May pera nga ang gobyerno, kapwa naman natin Pilipino, walang pera kasi talo sa isabong. Di ba? Na yung dati ho, pa-drive-drive ng kanyang Toyota Vios. Oh. Dati ho, naka-Vios lang. No? Papasok sa trabaho. Nung nag-isabong, nung nag-scatter. Yun. Naka-Honda Wave na lang. Naibenta. Naibenta na yung Vios niya. Oh. Di ba? Pabagsak ang buhay ng tao na nagsusugal ho, mga bossing. We're short of money. Kaya ako, pumayag na, pati sa Pugo. Ako, Pugo. I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. The only reason is, sabi ko nga, because it gives income to government. Hindi ko, Ano po, nasunod ba yung it gives income to government po, mga kababayan? Hindi. Nakita, nalaman, nabuko yung ibang mga pogo, hindi nagbabayad ng tax. Wala, sabi din ho ng dating Pangulong Duterte, makakapagbigay ito ng trabaho sa mga Pilipino, yung pogo daw ho. Yung wala naman. Nagpapasok ng libu-libong mga in-check din ho, mga bossing. At mabuti na lang ho, ganun din ang nangyari. Dahil nga, kagaya nun, may mga tinotorture, di ho ba? May mga tinotorture at kung ano-ano pa, mga bossing. Sabi ni Jess, income to my pocket, sabihin mo. Anyway, mga bossing, hindi ako believe diyan sa paggawa nila ng pera para sa gobyerno, para kumita ang gobyerno, no?